Okay, okay. Good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. No? Sabi nga nung ano natin, nung music natin, ang taglay mo'y inggit. 'Di ba? Sabi, sumabay ka na lang para hindi ka naiinggit. 'Di ba? Kumbaga, kung naiinggit ka, gayahin mo na lang si Big Man, 'di ba? Hindi mo dapat banggain si Big Man kasi si Big Man kasi ang ginagawa is yung tama. Si Big Man ang ginagawa yung totoo lamang, Charger, no? Kaya kung naiinggit ka, labas na kami ron, di ba? Yan. Kasi may ang hirap na magsalita, no? Pero mga Airsoft, no, marami kasing naiinggit sa paligid. Maraming tumutuligsa, maraming tumitira. Okay, okay. Number one, bakit ano yung tinutuligsa nila? Tinutuligsa nila yung lifetime warranty natin. Okay? Tinutuligsa nila yung mga upgraded units natin. Tinutuligsa nila yung mga quality units natin. Sa inyo na yung mga budget meal. Sa inyo na yan. Hindi na ako makikipag-unahan dyan. Sa inyo na yung mga China units. Sa inyo na yung mga gawang Lunes, Sirang Martes. Diba? Sa inyo na yon. Ako, mag-i-stay ako, magpo-focus ako dun sa mga quality unit. I need quality over quantity, okay? Ang Big Man Hobby Shop, maaasahan yung unit, puro quality, hindi quantity. Napansin nyo na lang, no? Nilabas natin ang MK1, MK2, Una MK3 Elite, tapos bumaba tayo sa MK1 Elite, tapos bumaba tayo sa MK2 Elite, tapos bumaba tayo sa MK1 Elite, no? Lahat yung MK series hinawakan natin. Walang sumakit ang ulo. Di ba? I am very proud to say na hinawakan natin yung mga MK series elite na yan. Actually, hindi pinapansin yan eh. Hindi pinapansin ang mga MK series. Bakit hindi pinapansin? Kasi medyo mataas ang presyo nila compared dun sa mga double bell, sa ENC, sa mga WE, sa mga China unit, sa mga unit na no quality, low quality, sa mga unit na budget meal, sa mga unit na gawang Lunes, Sirang Martes. Mas mura sila eh. Diba? Pero bakit nung nilaunch natin, bakit nung inintroduce natin, pumatok yan. Kaya pumatok yan mga Airsoft, kasi unang-una, quality unit. Diba? Binuksan ko ang mata ng mga ka-Airsoft regarding quality unit. Ipinaliwanag natin, i-present natin, di ba? Kaya, wag nyo akong tutuligsain, no? Wag nyo akong tutuligsain. Ipinagpaubaya ko na nga sa inyo yung mga budget meal unit, eh, di ba? Yung mga gawang Lunes, Sirang Martes, di ba? Proud pa kayo na sabihin na yung unit na yan, ilang araw lang, sira na. Di ba? Proud pa kayo na ipagmalaki na yung unit na yan hindi tatagal. Proud pa kayo, di ba? Ang tanong, sinasabi nyo ba sa customer yan? Di ba? Hindi nyo naman sinasabi sa customer yan. Itinatago nyo yung bagay na yan. Bakit? Kasi syempre hindi nyo mabebenta yan, di ba? Pero dito sa Big Man, lahat sinasabi ko. Halimbawa, itong unit na to, may downside to. Sasabihin ko yung downside nito. Sasabihin ko yung pros and cons ng bawat unit. Advantage, disadvantage. Makakaasa po kayo dyan, mga Airsoft. Never tayong manloloko. Never tayong tingin akong visual muna. Ilagay mo sa all about. Ito. Ang dami cellphone, no? Makakaasa kayo na hindi ninyo may encounters dito sa Big Man yung mga yan, okay? Mga Airsoft, nasa gunfight period pa rin po tayo. Mag-ingat po tayo. Hello, good morning. Kamusta po, Sir Big Man? Sabi ni Guapings Eric. Hello, sir. Good morning. Ayun nga, tulad ng sabi ko, nasa gunfight period pa rin po tayo. Matuto po tayo mag-ingat. Okay, ano ba yung mga guidelines regarding gunfight period? Okay, by the way, no? Shoutout ko muna pala to. Shoutout ko, no? Yung father and son from Rosario, La Union, Sir Ismael Miranda and Jamuel Miranda. Bali, mag-ama to. Okay? Mag-ama na papasok sa mundo ng airsoft. Mag-ama na susubok ng airsoft kasi pumuputok sila ng live. Pumuputok sila ng tunay. So, worried sila na syempre ang tagal mapapahinga nasa gunban tayo di ba?
ang tagal mapapahinga, ang tagal nilang di makapaglaro. Worried si father na baka mangalawang yung pulso ng anak niya. Kaya airsoft muna sila. Pair. Okay, no? Bali, ano to, pares to, couple unit to, no? Ito ang nagustuhan nila, ito ang request nila, okay? Pero before natin simulan, nasa gun period tayo mga ka-airsoft. Ang dami nagtatanong sa akin, ang dami nagme-message sa akin, paano raw ba ang mangyayari ngayong gun ban period? Kasi ano, mga ka-airsoft, 6 na buwan to, okay? 6 na buwan tong gun ban period, paano raw ba, ano ba raw ba yung mga guidelines regarding sa gun ban period? Kayo baka meron kayong ma-share. Kung meron kayong ma-share, mga techniques, mga diskarte, share nyo sa amin, no? Para share nyo sa comment section para yung mga airsoft natin ma-educate kung paano ang pagtrato ngayong gun ban period, no? Okay. Number 1, may mga guidelines tayo, okay? Ang tunay na checkpoint. Halimbawa, kung sakasakali na-encounter kayo sa checkpoint, ha? Ang tunay na checkpoint ay mayroon dapat. Okay? Meron, kumbaga, ang pag nakakita kayo ng checkpoint, dapat present ang number 1, uniformadong pulis. Yan. Kailangan men in uniform. Okay? Walang magche-checkpoint na nakasando. Walang magche-checkpoint na naka-t-shirt. Walang magche-checkpoint na naka-short. Walang magche-checkpoint na naka-jogging pants. Walang mga ganon. Okay? Ang nakaposte sa checkpoint, ang nakatayo sa checkpoint ay ang mga respetadong uniformadong pulis. Okay? Yan. Tatandaan nyo yan. Ang isang legit na checkpoint, kailangan may uniformadong pulis. Okay? Tapos, opisyal ng patrol car sa maliwanag na lugar. Okay? Ibig sabihin, maraming uniformadong pulis na nakaposte, pero merong official na patrol car. Okay? Ibig sabihin, meron silang patrol car na working, na umiilaw, di ba? Nandun. Kumbaga, umiilaw, nagpa-flash yung red and blue, nagpa-flash. Okay? Yun yung legal na checkpoint. Okay? Yun yung legal na paano ba sabihin to? Legal na checkpoint. Yun na lang, no? Yun yung legal. At saka last na, kailangan nasa maliwanag na lugar. Hindi nasa liblib. Hindi tago. Okay? Ang legit na checkpoint, number 1, men in uniform. Naka-uniformado. Plus, meron silang patrol car. Plus, nasa maliwanag na lugar. Okay? Alam ko naman, nasusunod dyan kasi I've been through different places and nakikita ko, mga talagang nai-implement yung guidelines na binaba ng COMELEC. Okay, number 2. Okay. Huminto sa checkpoint, hinaan ang headlight, buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan, at buksan ng kalahati ang iyong bintana. Okay. Nakita mo may checkpoint. Okay. Siyempre, hihinto ka. Kung di ka man hihinto, medyo malayo ka pa sa checkpoint, slow down ka. Diba? Sige, dire-diretso, slow down ka. Okay? Ngayon, kung gabi, syempre masisilaw yung mga nasa checkpoint. I-off mo yung ilaw mo or i-park light mo. Diba? Yun ang pinaka-proper eh. Okay? Ngayon, pag pinark light mo na yung yung ilaw mo, ibaba mo yung bintana mo. Kahit ibaba mo ng buo, ibaba mo ng kalahati, okay lang yan. Okay? Walang kaso ron, ibaba mo ng buo, ibaba mo ng kalahati, pero nasa guidelines, ibaba mo ron ng kalahati. Kaya lang, for me, sarili kong opinion yun to, para just be submissive, makita ng pulis na wala ka namang itinatago, makita ng pulis na cooperative ka, baka mong buo, wala ka namang ginagawang masama di ba? O yan, ibaba mo ng buo, patayin mo muna ang headlight mo, okay, buksan mo ang ilaw sa loob, syempre, lalo na sa gabi, madilim sa loob, pero kung bubuksan mo yung ilaw mo, so, cooperative ka. 'Di ba? Kasi sabi nga visual di ba? Okay. Di kitang-kita ka nila. Okay? Ngayon, buksan mo yung ilaw mo, yung headlight mo, patayin mo or i-park light mo, tapos ibaba mo yung bintana mo. Okay? Yan ang mga pinaka-guidelines.
Yan yung mga bagay na dapat mong gawin during the checkpoint. Okay, huwag kang kakabahan, okay? Pangatlo, huwag bumaba ng sasakyan. Bawal yun. Hindi ka pwedeng bumaba ng sasakyan. Makipag-usap sa kanila. Makipag-areglo. Okay, no? Bawal bumaba ng sasakyan. Dapat nandun ka lang sa manibela mo. Tandaan mo, ang sasakyan mo, parang bahay mo yan. Okay? Ang sasakyan mo, parang tahanan mo yan. Ang tahanan mo, ang bahay mo, hindi pwedeng pasukin, hindi pwedeng puntahan, hindi pwedeng i-trespass ng kahit sino man. Kahit presidente ng Pilipinas, kahit vice-presidente, kahit si Digong, kahit si Sara. Hindi ka pwedeng pasukin sa loob ng bahay mo nang hindi mo binibigyan ng permiso. Yan, ha? Okay. Yan. Ilak ang lahat ng pinto ng sasakyan. Siyempre, normal naman yun eh. Yung mga modelo ng sasakyan nag-automatic lock, di ba? Not unless i-unlock mo, pero mostly naka-auto lock yan ang mga sasakyan natin, okay? Ilang sasakyan, visual search lang ang pwedeng gawin. Matagal ko na sinasabi to, visual search, visual inspection, okay? O halimbawa, ako yung pulis, kasagsagan ng gabi, ang hawak ko is flashlight. Okay, flashlight. Sige. Ngayon, i-reenactment natin, ha. Okay, visual search lang, di ba? Sabi, lang ang pwedeng gawin. Hindi pwedeng lumagpas ang kamay ng pulis o anumang bahagi ng katawan nito sa loob ng iyong sasakyan. Okay. Visual inspection. Ganito, i-reenactment na natin. Nagdadrive pa. Papapapapa. Okay. Buksan mo yung ilaw mo. Patayin mo yung headlight mo. Buksan mo yung bintana mo. Okay? Siyempre, power window. Sige. Doon tayo sa manual. Okay, di ba? Manual window. Ganyan ang manual window eh. Inabot mo ba yun, Lucas? Manual window. Okay, di ba? Okay, pag nasa check mo na, good evening, sir. Mauna ka nang bumati. Di ba? Actually, ano yan, diskarte yan eh. Unahan mong bumati. Unahan mong bumati doon sa pulis. Kesa mauna siyang bumati sa'yo. Tandaan mo, unahan mo para dominant ka na. Para ikaw na yung alpha. Okay? Ikaw yung unang nag-provoke. Ikaw yung unang nagbigay ng pagbate. Tapos bumati ka ng maayos. Nang may galang, nang merong galang sa kapwa at galang sa police officer. Kasi nakatalaga yan para i-implement yung guidelines. Okay? Good evening po, sir. Bumati ka. Good evening, sir. Bumati ka with a smile. Huwag yung good evening. Huwag ganon, huwag ganon. Good evening po, sir. Diba? Napakaganda. Kung ako yung pulis, uy, magalang to. Good evening, sir. Diba? Napakaganda ng ganon. Hindi maangas ka. Good evening, bakit yan? Ano meron? Hindi, huwag ka maggagaganon. Be submissive. Sabi nga. Sige, bate. Good evening po, sir. Ano nire-reply sa'yo nun? Pag binati mo ng maayos yung isang tao, re-replyan ka ba na ng pangit? Hindi. Kung wala siya sa mood, kung yung pulis kagagaling lang sa puyat, kumbaga stress, pero kung ganun ang pagbati mo, the way ng pagbati mo, magalang, sir, good evening po. Po siya, gaganda ang mood nun. Ay, good evening, boss. Good evening, sir. Nagkakandak lang po kami ng inspection, routine inspection. Kasi po para ma-implement natin ng maayos yung gun ban na binaba ng COMELEC. Di ba? Be submissive. Okay, ito na. Check niya lang. Hindi naman niya gagawin itutok sa mata mo yung flashlight niya. Hindi ganun kabastos ang mga kapulisan natin. Hindi katulad ng mga pulis sa US. Ako I've been watching YouTube, no. Nakikita ko yung mga officer sa US kung itutok nila yung flashlight sa mata ng driver. Pucha, bastos eh. Sa bagay, bastos yung mga kano eh, no. May mga kanong bastos talaga eh, no. Pero yun nga, pag Pinoy, hindi gagawin ng Pilipino, ba Pinoy na police sa US, hindi niya gagawin tutok sa mata mo eh. Di ba? Kasi yung mga LED flash, sakit sa mata niyan, di ba? Hindi niya itututok.
Ngayon, ganun din ang Pilipino. Alam ng Pilipino na hindi dapat itutok yan. Mga Pinoy, tinututok nila. Chinese lalo na, laser pa nga yung tinutok doon sa mata natin, sa mata ng mga ingisda natin, tsaka sa West Philippine Sea, di ba? Tinutukan ng laser yung mata, bulag yung mga mga PCG, di ba? Okay. Philippine Coast Guard, yun, no? Okay, so ngayon, tutok mo lang. Tututok lang ng pulis yan. Search lang. Check lang po, sir, ha? Okay. Yun lang. Tapos yun. Hindi ka papababain, hindi ka bababa, hindi, ito. Bawal na yung flashlight nila papasok. Kung ito yung bintana mo, hindi pwede pumasok yung kamay nila doon. Hindi rin pwede pumasok yung ulo nila doon. Yun ang boundary nun. Okay? Yun ang boundary nun. Ibig sabihin, alam nila yan. At alam nilang hindi nila dapat gawin. Okay? Hindi pwedeng pumasok yung kamay nila doon sa bintana mo or sa pintuan mo. Hindi rin pwedeng pumasok yung ulo nila doon sa bintana mo para to inspect, to check your car. Okay? At hindi rin pwedeng pabuksan ng compartment. Hindi rin pwedeng pabuksan ng bag. Hindi rin pwedeng pabuksan ng glove box. Diba? Hindi pwedeng yan. Hindi pwedeng pabuksan. Yung center panel, center console, hindi rin pwedeng pabuksan yan. Walang pwedeng pabuksan. Okay? Yan. Magandang nadidiscuss ko to, at least alam ninyo, di ba? Walang pwedeng pabuksan. Basta visual inspection lang. Okay? Sige, ito. Okay. Hindi kailangan buksan ng glove compartment. Okay. Trunk sa likod ng iyong sasakyan o buksan ang bag sa loob ng iyong sasakyan. No? Kita nyo? Hindi pwedeng pabuksan ang sasakyan, ang box, ang bag, ang console, ang compartment. Bawal yan. Okay? Kaya at least alam nyo yung karapatan nyo. Para sa mga enforcer naman, I know, alam nila yung tama, alam nila yung dapat. Wala pa naman ako nakikita power trip, no? Wala pa naman reported. Okay? Huwag magpakapkap sa pulis. Malamang sa malamang. Bawal nga pumasok yung kamay, eh. 'Di ba? Sa sasakyan. Siyempre, hindi ka pwedeng kapkapan. Hindi ka pwedeng bumaba ng sasakyan para i-body search ka nila. Bawal na bawal 'yon. Okay? Sige. Sumagot ng tama. Isang tanong, isang sagot lang. Yan ang isa sa pinaka-importante. Yung pagtanong na. Yung police, normal yan. Pa-flashlight. Sir, saan po kayo papunta? Normal na tanong yan. Huwag ka ma-offend dun sa tanong na yun kasi walang ka-offend doon. No? Sumagot ka lang ng tama. Sir, bali-galing po kami sa kamag-anak dito sa, kung saan man. Dito po sa Kapas Tarlac, nagkaroon ng get-together. Ngayon po, papunta kami sa Bulacan, pauwi na po kami sa bahay namin. Tapos, ang usapan, yes or no, isang tanong, isang sagot. Wala nang maraming seremonyas, wala nang maraming pangkwento. Okay? Hindi na sasabihin nyo, sir, galing kami dito nagkaroon ng konting inuman, tapos si bayaw ko kasi nag-aya ng beer house, tapos dumating yung beer na, wala na yan, maraming kwentuhan na ganyan. Diba? Straight to the point, tinanong ka, sir, saan po kayo galing at saan po kayo papunta? Galing po kami dito sa Kapas Tarlac, nagkaroon ng family reunion. Ngayon po, pauwi na po kami ng Bulacan, pauwi na sa bahay namin. Tapos, as easy as that. Diba? Walang kailangang kwento, walang kailangang alibay, walang kailangang seremonya. Okay? Next. Ihanda ang rehistro at ang iyong lisensya. Maganda rin na may Xerox. Ayan. Hindi. Alam naman ng Pilipino yan na ang rehistro ng sasakyan, hindi mo dapat dala yung original copy. Dapat lagi kami naka-prepare na Xerox copy lang. Yan, dami yung lisensya mo, kunin mo yung lisensya mo. Ito po yung license. Ano naman yan merong mga checkpoint na hindi na tinatanong yung lisensya at saka rehistro. Basta nakita naman nila na mukhang matinong tao ka naman,
wala namang kaso, di ba? Pero syempre, part pa rin ng trabaho nila na siguraduhin na yung nagmamaneho may lisensya at may rehistro. Di ba? Pakita mo, ito po yung license ko. Kung sakaling ko iingin, doon mo lang ibibigay. Pero huwag kang magmamagaling na hindi naman tinatanong, ibibigay mo. Okay? Tinanong, rehistro mo. Check lang po natin, ha? Okay, binabasa niya. Okay, match naman. Yung sasakyan niya is Montero. Ang nakalagay dito, Fortuner. Ay, putya, hindi pwede yun. Di ba? Kailangan magmamatch. Yung sasakyan mo, Fortuner, dapat hindi Grandi ang nakalagay dito. Okay. Kailangan kung ang sasakyan mo, Montero rin yung yung rehistro mo. Okay, ganun ha? Pag wala kang maipakita rehistro, pag mali yung rehistro ang pinakita mo, may kalalagyan ka. Merong something. Okay? Ayan, pakita mo. Wala ka naman tinatago. Ito po yung lisensya ko kung hihingin, di ba? Basta be submissive. Hindi kailangan magyabang, hindi kailangan mag-angas sa mga men in uniform natin, no? Tandaan nyo, itinalaga sila dyan, hindi para manggulo, hindi para magyabang. Itinalaga yung mga men in uniform on the checkpoint para mag-implement ng guidelines na ibinaba ng ating COMELEC. Okay? Okay. Laging ihanda ang iyong telepono. No, sa bagay. Handa mo yung phone mo. Okay? Pangtawag at pangkuha ng video kung kinakailangan. Okay yung mag-video. Tandaan nyo to ha. Ako, paalala ko lang sa mga pulis, no? Putya, huwag kayong huwag kayong ma-feel offended or huwag kayong maiirita kung binibidyo kayo. Di ba? Dahil public official kayo eh. Di ba? Public public servant kayo eh. Official kayo ng gobyerno eh. Di ba? So, kailangan tanggap niyo yan sa sarili niyo na pwede kayong videohan. At, wag mong sasabihin doon sa tao na, oops, bawal yan. Saad mo sa batas kung saan bawal yun. Di ba? You are a public official. You are a public enforcer. So, kailangan, huwag kayong maiirita. No? Kasi ako may mga nakikita akong pulis, bakit mo binibidyoan? Nagre-react ng ganon. Bawal yan. Alam mo ba, pwede ka makulong? Tatakutin niya yung nagbibidyo. Di ba? Yun yung mga pulis na unghang, walang utak. Hindi niya alam yung kalagayan niya, no? Public public figure ka eh. Pwede ka mabidyohan. 'Di ba? Ngayon, karapatan, no, ng isang private na tulad ko na i-video ka kung sakasakaling meron ng hindi tama na nangyayari. At ikaw, bilang pulis, pwede ka ring mag-video para may protection ka. 'Di ba? Ngayon, maiinis ka lang pag binibidyo ka kung ikaw meron kang ginagawang hindi tama. Diba? Pero kung alam mo na tama yung ginagawa mo, edi binibidyo ka, edi magbidyo ka rin. Wala problema yon. May video ka, may video siya, pagbabanggain, malalaman kung sino yung tama, malalaman kung sino yung mali. Magkakaroon lang naman ng scene o magkakaroon lang naman ng video-videohan pag meron ng nalalabag na karapatan. Di ba? Ayan ha. Magandang alam nyo yung karapatan nyo mga airsoft, no? Okay, lagi handa video kung kinakailangan. Tapos, ito na. Kung sakasakali magka-trouble, i-report ang mga abusadong enforcer. I-report nyo. Di ba? Bawat probinsya, bawat lokasyon, meron naman pinakamalapit na na enforcer, na police station. Di ba? I-report nyo kung sino yung gumagawa niya yan. Or, pwede nyo itawag sa PIA, Philippine Information Agency, Philippine National Police and Information, bali PIA. Yun. Pwede nyo itawag dun. Diba? Papaimbestigahan yan. Putya, may kalalagyan yan. Ngayon, kung ikaw ang mali, may kalalagyan ka. Kaya, kailangan be cooperative, be respectful. Ganun din sa kapulisan, maging respectful din tayo dun sa mga driver, no? Yun. Pero, as far as I know naman,
Ako buo pa rin yung ano eh, yung tiwala ko sa kapulisan. Oo, pero bawas, no? Pero kasi sa totoo lang mas marami pa ring matinong pulis over the tiwaling pulis eh, no? Kung merong 100 pulis, merong 99 na matino at isa lang yung bulok, di ba? Yun. Ganun yun eh. Ako naniniwala ako Pero tinarantado na ako ng mga pulis Tinarantado ako, ni-raid ako hold up di ba? Pero, ganun pa man, meron pa rin talagang matitino no? Sa 1,000,000 pulis, 999,000 matino naman Ilan lang naman yung mga tiwali di ba? Kaya, may kumpiyansa pa rin, di ba, sa mga pulis. Ngayon, syempre, kanya-kanya opinion tayo, yung iba, may bad experience sa pulis, ganun, winalangya sila, ginago sila ng pulis, tinarantado sila. Wala tayong magagawa ron, di ba? Pero ako, ang nagsasalita ako sa experience ko, okay naman. Meron pa rin namang mas marami pa rin yung matitino kaysa sa tiwali. Okay? Yun lang mga Karsop wala naman tayong dapat pag-usapan regarding dyan checkpoint na yan. Basta kailangan maging ano ka lang. Alam mo lang yung karapatan mo, alam mo lang yung obligasyon mo. Okay? So, meron bang mga Gerardo Di Malata, good day sir, big man. Daniel Aton, sa po shop nyo dito sa Manila. Wala po kami shop sa Manila pero nagsi-COD po kami. Okay? Kasama nyo po room, anak mo po, may Kasama nyo po room, anak mo po, Ma'am Janine. Ha? Ano pinagsasabi ni Guapings? Hindi ko malaman. Okay, no? So, yun nga, shoutout po Sir Jamuel Miranda, yung anak, at saka si Sir Ismael Miranda, yung ama. Father and son. Okay, ano ba yung nagustuhan nilang unit? Mga Karsop, ang hawak ko ngayon is the 1911 6.0 by the AW Custom. What is good and special about this? Napakalupit, napakatindi, hindi pipitsugin, hindi mumurahin yung itsura, hindi cheap. Okay? Classic na classic sila. Makikita ninyo mga Karsop, naka-compensator. Okay? May compensator. Uy! Kasi gawin muna natin. Okay? Naka-compensator at pure silver. Bakit pure silver? Napakaganda nito kung gusto mo siyang i-customize. Makikita mo dito, walang nakalagay, pwede mong palagay yung pangalan mo dyan as well as a grip. Napakaganda nito, no? Mas maganda kung laser cut, no? Ito yung silver edition version plus this is the black edition version. I just don't know kung ano yung mapupunta rito doon sa tatay at kung ano yung mapupunta doon sa anak. Okay? Kung black kay tatay and silver doon kay anak. Okay? Pero what is good and special about this classic version sila? Makikita nyo, parehas ang laki, parehas ang model, wala kang makikitang rail. Diba? Wala kang makikitang rail dito sa baba. Simpleng-simple. Power, kung sa power, FPS kung sa FPS, matinding dumiin. Okay? Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Hindi pa siya okay, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Kasi 1911 to. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, di ba? Pag mga 1911, hanggat maaari, hindi mo na fini-fix barrel. Not unless na ni-request ng ating ka-airsoft, di ba? Bakit hindi mo fini-fix outer barrel, big man? Kasi ang 1911 is a classic unit for collector, di ba? Ngayon, pag fini-fix outer barrel na natin siya, ang nagiging problema is possible na mawala yung pagiging original niya. Kaya hanggat maaari, hindi natin fini-fix outer barrel ang mga 1911, maliban na lang kung ni-request ng unit ng client. Big man, gusto ko yung unit ko naka-fix outer barrel na. That's the time only na i-fix barrel natin ang 1911. Pero ang mga 2011 na mostly na ina-out natin is talagang naka-fix outer barrel na. Okay? So, unit na to, napakaganda. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. Hindi siya full steel pero full metal siya. Alloy, okay?
Napakaganda ng grip niya. Yung sa silver, silver na silver. Oh. Tapos yung dito naman sa black, medyo wood inspired. Makikita nyo, medyo brownish siya. Napakaganda ng unit, no? Kaya lang, syempre, classic na siya. Wala siyang ganong abubot. Ang rear sight niya, conventional, adjustable. Then, ang front sight niya, conventional, fixed iron sight. O, di ba? Maganda siya. Para sa mata ng ating mga Airsoft kasi classic lover sila. Talaga mga pumuputok sila. Kaya lang, it just happened na nasa gun ban period nga tayo. Ayaw mga lawang ni Sir yung pulso ng anak niya. Kaya, mag-airsoft muna sila. Okay? So, review and demo test part ng unit ng ating mga Airsoft. Okay, number 1. Unahin natin yung silver. Unit ni Sir Ismael. Silver and black. Hindi ko alam, bahala na kayo mamili kung sino mapupunta sa father, kung sino mapupunta sa son. Okay. Basta ang alam ko, father and son tong unit na to. Release the magazine. Okay. Siya nga pala, ang 1911 is ganitong magazine. Single stock magazine lang. So, pag sinabing single stock magazine, maximum rounds of 15 rounds lang ang kaya. Okay? Hindi katulad ng mga high kappa, kaya nga sinabi high kappa, high capacity. Ang nailalagay na bala sa high kappa is ilan? 27 rounds. Pero ito, 1911, 15 rounds lang ang maximum niya. Kuha tayong silicone oil. Number 1, press the valve. Pindutin ang valve, saka mag-spray. Okay? After that, dito sa inlet valve. Okay. Ngayon, kunin natin ang unit, ikasan natin. I-lock manually, sprayan sa slide stopper. Okay, sprayan sa nozzle. Yun. After that, release, then rest. Okay. Naka-upgrade siya, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, upgraded. Okay, then, ito, lagyan na rin natin to. Okay, ayan, ganda oh. Yung silver na magazine para sa silver na unit. Yung black na magazine para sa black na unit. Press the valve, then spray. Okay. Tapos dito sa unit, kasa, i-lock manually, sprayan sa slide stopper, at sprayan doon sa nozzle. Yun, okay. That's it. Okay, no? Ngayon, kuha tayo ng gas. Itong mga unit na to, although high-end Taiwan siya, pero alloy lang siya, hindi siya capable doon sa 12 kg, sa 14 kg and CO2. Capable lang siya sa 12 kg. Pag ginamitan mo to ng CO2, ginamitan mo 14 kg, mapapadali yung buhay ng unit. Pag napadali yung buhay ng unit, mabilis masira. Ready mo yung cellphone mo? Focus mo sa akin mamaya para ma-i-video mo, ha? Okay, ngayon mga Airsoft, lagyan natin ng gas. Upside down, hindi pwedeng pahiga, hindi pwedeng patayo, kailangan pataob. Upside down, then press down. I-sentro mo, ha? 1, 2. Okay? Then, yung isa, lagyan na rin natin. 1 and 2. Okay, 2 seconds, enough yan. In 2 seconds, sakto na yan. In 2 seconds pala, sobra yan. Okay? Hatakin pababa ang spring. Iwasang mabitawan kasi baka mabasag to. Hatakin all the way. Then dito isushoot yung bala. Okay? Pamplang po natin. Okay, na po. Meron na. Hindi katulad ng high kappa, alternate. Diba? Left, right, left, right, left, right. Pero ito, single stack nga lang. Okay? Ngayon, ito po. Lagyan rin natin to. Pump lang po, then press the, ayan. Okay, yun. Yan, maximum 15 rounds only, no? Hindi siya ganun kadami kasi single stack magazine nga lang siya. Okay. Sige. 6.0 AWC silver. 6.0 AWC black. Ready to fire.
Try natin. Malupit kung sa malupit. Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Rest. Napakalupit, napakaganda ng dalawa. Meron pa kayo natirang hangin. Medyo to. Okay, ito. Dami pa. So, yung unit ng ating mga airsoft, napakaganda, napakalupit, going Rosario La Union. So, yung unit, pag itatabi na, make sure walang lamang bala. At syempre, dapat walang lamang gas. Pasinawin. Okay. Unit na to, for packing and for shipping na po, going Rosario La Union. Thank you mga airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung pong paglalaro ng airsoft. Syempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.